sa aral ni Nahum ay meron siyang nabanggit tungkol sa pagbubukas ng Panginoon sa puso at isipan. Kaya po ito ang naglaro sa aking isipan na gusto kong i-share sa umagang ito. So, yung atin pong serye tungkol po doon sa God's God's will or God's way as regards to the problem of suffering and death ay natapos na po natin yon. So, bago ko po umpisan yung panibagong serye na aking iniisip, ay ito po muna ang aking gustong ibahagi sa ating munting pag-aaral sa umagang ito. So, meron pong nabanggit mga kapatid sa Acts chapter 16 down in verse 14 na binuksan ng Panginoon yung puso ni Lydia. So, kung inyo po nakikita, sabi po diyan sa verse 14, one of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer in purple cloth. She was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. So malinaw yung pagkakabanggit dito sa talatang ito. Kung kaya naman po, merong mga kapaniwalaan na ginagamit ito or ito'y ginagamit na basihan na uh, ang Diyos mismo ang nagbubukas ng puso ng tao para siya ay makapasok, no? Na sa kanilang paniniwala ay there is a supernatural uh, action by God wherein binubuksan talaga niya yung puso ng tao upang ito ay maniwala, manampalataya at ito ay maligtas, no? Meron pa nga pong nagsasabi na ang biyaya o the grace of God, ito po daw yung nagbubukas ng puso ng tao. Na dahil sa biyaya ng Diyos, hindi kayang i-resist ng tao na kapag pumasok, no, yung banal na espiritu sa puso ng tao, eh mabubuksan yan upang makinig sa mensahe at tanggapin ang mensahe at siya'y maliligtas. Ito pa, mayroon pang, ito po ay isang Baptist preacher at nung pinakinggan ko po yung kanyang aral sa YouTube, ayun din po ang kanilang tunuturo. Yan po ang pinaniniwalaan ng mga kapaniwalang mga Baptist, lalong-lalo na po yung Calvinist, sapagkat sila po ay naniniwala doon sa doctrine of predestination. Kaya ang mga katanungan po natin dito tunay nga bang did God literally open the heart of Lydia? Literal nga po bang binuksan ng Diyos yung puso ni Lydia para tanggapin niya yung katotohanan? Does God causes individuals to receive the gospel and be saved? Paano naman po yung ibang mga tao o ibang mga individual na hindi binuksan ng Diyos ang kanilang puso? Ang ibig po bang sabihin they are already condemned to hell? Did God already condemn them to hell? Yan po ay kapaniwalaan na mali, no? That is the false doctrine of predestination. Ang doktrina pong ito nagtuturo po, mga kapatid, na may mga tao talagang nakadestino, no?
to use that word. Nakadestino na sa buhay na walang hanggan. At meron naman po mga hindi mapapalad, sila po ay nakadestino sa walang hanggang kaparusahan. O, ibig sabihin po mga kapatid, kung ito ay ah, ito talaga yung tamang aral ng Biblia, para sa akin po, ang Diyos ay may favoritism, may itinatangi. Bakit meron siyang ililigtas? Meron din naman siyang ah, itinalaga para sa walang hanggang kaparusahan. So, ang Biblia po hindi po itinuturo ito mga kapatid. This is a false doctrine. Sapagkat ang itinuturo ng Biblia, God does not show partiality or favoritism. Wala pong ah, partiality o walang tinitingnang favoritism ang Diyos. Sabi nga doon sa Acts chapter 10, verse 34 to 35, then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism, but accepts from every nation the one who fears Him and does what is right. Walaan niyang, sabi niya, Apostle Peter, walaan niyang pinipili ang Diyos. Kundi, tinatanggap niya ang bawat isa from every nation of the world. He accepts those who fears Him and does what is right. And also in 1 Timothy, ito po palagi po nating binabasa. Sabi po doon sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4, this is good and pleases God our Savior, who wants all people to be saved. Ang gusto ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, lahat ng tao maligtas and come to the knowledge of the truth. Walang pinipili, walang kinikilingan, walang pinapaboran ng Diyos. Kaya, balik tayo doon sa katanungan. Kung sinabi sa talata sa Acts chapter 16 that God opened the heart of Lydia, the question then is, how? How did God open Lydia's heart? Papaano? Physical ba? Literal na binuksan ng Diyos yung puso ni Lydia para tanggapin yung katotohanan? Tingnan po natin yung konteksto mga kapatid. Sapagkat sa pag-aaral po ng Biblia, especially that we are in the Bible study portion, mahalaga po yung pagtingin sa konteksto. Hindi po yung kukunin mo lamang yung isang talata o isang kataga o isang statement and then apply it to whatever na gusto mong i-apply. Tingnan po natin yung konteksto. So balikan po natin yung talata. Okay? So, Acts chapter 16, verse 13 to 15. I'm reading from the New King James Version. If you notice mga kapatid, yun pong katagang the Lord opened her heart or the Lord opened Lydia's heart. This appeared in verse 14. Bago po ang verse 14, dadaan ka muna doon sa verse 13. Hindi po ba? Sabi po sa verse 13, and on the Sabbath day, we went out to the city to the riverside. Ito po sila Apostol Pablo at saka yung kanyang mga companions. Sila po ay lumabas ng syudad at pumunta po sa riverside where prayer was customarily made. So, ang customary pala nila noon, nagtitipon-tipon sila doon sa gilid ng ilog at doon ay nananalangin. So, nagkakaroon sila ng parang prayer meeting. And we sat down and spoke to the women who met there. So ang ginawa ni Apostol Pablo at saka yung kanyang mga kasama, pumunta sila doon at nakijoin sila
nakipag-usap sila. They spoke to the women who meet there. Now, a certain woman named Lydia heard us. So, makikita po natin dito na ang unang mga pangyayari ay pumaroon si Apostol Pablo at saka yung kanyang mga kasama at nakipag-usap. They spoke to the women na naandoon sa riverside. And dito po makikita natin na sila Apostol Pablo ipinangaral o isinare nila yung gospel, yung mabuting balita sa mga babaeng ito. No? Alangan naman po mga kapatid, ang isinare nila dyan, ano ang latest na chika? Hindi po ba? Ang kostumbre po, ang kaugalian po ni Apostol Pablo, kahit saan man po siya pumupunta, ang kaugalian po ni Apostol Pablo, ibahagi yung mabuting balita, to preach the gospel. And that is what the Apostle Paul has done here. He preached the gospel to these women. Sunod po mga kapatid, no? Makikita po natin dyan na merong hearing of the gospel. Now, a certain woman, sabi po dyan, named Lydia, heard us. So, si Lydia, narinig. Siyempre, may nangaral ng ebanghelyo, may mga nakapakinig. At isa po doon, si Lydia. Lydia heard us. Kaya po bago po yung katagang the Lord opened her heart, there are two things that happen. First, there is the preaching of the gospel. And second, there is the hearing of the gospel. So maliwanag po na etong katagang the Lord opened her heart, this is preceded by these two actions. The preaching of the gospel and the hearing of the gospel. Kaya po, it seems quite clear mga kapatid, that the means by which the Lord opened the heart of Lydia was through the gospel or through the word of God. There is nothing, po dito, magical, no? Na pumapasok ang banal na espiritu, binubuksan yung ano. Hindi po ganun. No? Kung hihimayin po natin yung talata, makikita po natin na wala namang nangyaring kundi una, nangaral sila Apostol Pablo, and then pangalawa, narinig ng mga babaeng naandon at sinabi po doon, the Lord opened her heart. Through what? The Lord has opened the heart of Lydia through the gospel, through the word of God. Alam po ninyo, ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan. No? Sabi nga doon sa Romans chapter 1 verse 16, the gospel is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile. Nasa salita ng Diyos, nasa ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos na magligtas. Tuloy po natin mga kapatid. So kung nakikita po ninyo, ang kasunod po dyan, no, sa verse 14, the Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul. Sa ibang translation po, to respond, to attend to the things that were spoken by Paul. So, nung marinig, no, ni Lydia itong ebanghelyo, the response of her heart is to accept
the gospel, to believe the gospel. Kaya po ang sabi diyan, the Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul. At ang kasunod po niyan, she and her household were baptized. This is the end result. No? Ito po yung resulta ng kanyang pananalig, paniniwala sa Ebanghelyo, sa kanyang napakinggang aral. Siya at ang kanyang sambahayan ay nabautismuhan for the forgiveness of their sins. So, kung aaralin mo, makikita po natin dito mga kapatid, kung aaralin mo yung konteksto, this is how the Lord opened her. How? Through the preaching of the gospel. Bakit ko po nasabi mga kapatid na ganun? Alam po ninyo, kung basahin po ninyo ang Biblia, the New Testament specifically, this is the only verse in the entire New Testament na banggit na binuksan ng Diyos ang puso. Ito lamang po, mga kapatid. Napaka-special naman ito ni Lydia. Kung siya lang ang binuksan ng Diyos ang puso. How about the other women na nandoon? Hindi po ba? Kung ang pagbukas ng Diyos ng puso ni Lydia ay isang literal, no? Na pagbubukas ng puso, masasabi natin na may favoritism naman ng Diyos. Bakit yung si Lydia lang ang kanyang binuksan ang puso? But looking at the context, ang ibig pong sabihin ng katagang the Lord opened her heart is through the preaching of the gospel. No? Ito po. Ito pong nasa Acts 2, ito po ay parallel. No? Papakita po natin dito na yung nangyari kay Lydia is also the same with what happened to the Jews in Jerusalem on the day of Pentecost. Sa Acts 2 po, Acts chapter 2, pinili ko lamang po yung mga verses, verse 14 and then 37 to 38. Sabi po dun sa verse 14, but Peter, standing up with the 11, raised his voice and said to them, dito po nag-umpisa ng mangaral si Apostol Pedro. No? Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words. This is the beginning of the preaching of the Apostle Peter. So Peter preached to the Jews in Jerusalem. Ito po yung araw ng Pentecost. And then after nakapag-preach si Apostle Peter, notice sa verse 37, ganito po ang sabi. Now when they heard this, ibig sabihin, merong nakapakinig. So there is the preaching of the gospel, and then there is the hearing of the gospel. Hindi po ba pareho dun sa kay Lydia? Merong pangangaral ng Ebanghelyo, merong pakikinig ng Ebanghelyo. And then, continuing with verse 37, sabi po niya, when they heard this, nung narinig nila yung Ebanghelyo, they were cut to the heart. Nasugatan ang kanilang puso. Remember, doon kay Lydia, anong nangyari? Sabi doon, the Lord opened her heart. Nabuksan yung puso ni Lydia sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Dito naman po sa Acts chapter 2, nasugatan ang mga puso nitong mga Hudyong ito. Sa papaanong paraan? Nung kanilang marinig yung pangangaral ni Apostol Pedro ng Ebanghelyo. Hindi po ba? Walang pagkakaiba. Kaya ang response nito mga Hudyo, sabi nila,
Men and brethren, what shall we do? Anong gagawin namin? Bakit? Nasugatan yung kanilang puso eh. No? Naniwala sila doon sa ebanghelyo na ipinangaral ni Apostol Pedro. So ang response nila is uh, faith and repentance. Kaya nga nagtanong sila eh, anong gagawin namin para kami ay mangaligtas? What shall we do? And to which the Apostle Peter said, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Kaya nga po ang result niyan eh, in verse 41, those who gladly received His word were baptized. About 3,000 souls. That is the end result. They were baptized and added to the church. So kung i-ano po natin, side by side, ayan po mga kapatid, I hope nakikita po ninyo, side by side, yung Acts chapter 16 and Acts chapter 2. Sa Acts chapter 16, Paul shared the gospel to the women, the same way Peter preached the gospel to the Jews in Jerusalem. Then Lydia heard the gospel. Sa Acts 2 naman, the Jews heard the gospel. And then, through the preaching of the gospel, ang sabi po doon sa Acts 16, the Lord opened her heart. Sa Acts chapter 2, they were cut to the heart. Nangasugatan ang kanilang mga puso. So the same, mga kapatid? The same response. No? Kung mapapansin po ninyo. Ano po ang nagtulak na mabuksan ang puso ni Lydia? Ano po ang nagtulak na masugatan ang puso nitong mga nasa Jerusalem na mga Hudyo? Ang pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya po ang naging result, she heed to the things spoken by Paul. The Jews also, they asked, what shall we do? And then they were baptized for the forgiveness of their sins. So there's nothing magical, mga kapatid. Makikita po natin dito that God elects or calls people to salvation through the gospel. Again, sabi doon sa Romans chapter 1 verse 16, the gospel is the power of God unto salvation. Kaya yung pangangaral ng ebanghelyo, the preaching of the gospel is a very important. Because a sincere and honest heart na makapakinig sa ebanghelyo, no? At tatanggapin yung ebanghelyong yan, ang tao po ay maliligtas. Wala pong pinipili ang Diyos. No favoritism, no partiality. And God elects or calls people to salvation through the gospel. This will be the last verse that we will read. Sabi po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 to 14. But we ought always to thank God for you, brothers and sisters, loved by the Lord, because God chose you. Ayan. Pinili kayo ng Diyos na na maligtas through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. Ang Diyos pala namimili ng mga ililigtas. O ito, baka sabihin na naman po ng mga naniniwala sa predestination. Ayan, maliwanag. Pero kung titingnan po ninyo yung kasunod na verse, how did God choose these Thessalonians saints? Verse 14, sabi po niya, He called you through our gospel. Ang pagtawag pala ng Diyos, ang pagpili ng Diyos ng tao para maligtas ay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Nothing more, nothing less. The gospel is the power of God unto salvation to everyone who believes. Kaya ang katanungan po ulit, how did God open Lydia's heart? God opened Lydia's heart through the preaching of the gospel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Meron po bang katanungan, mga kapatid?
I hope naging maliwanag yung aking presentation. At kung meron pong katanungan, may maisip po kayong katanungan later on, ah, i-PM nyo po ako at susubukan ko pong sagutin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pagsamba sa umagang ito. Ah, Aawit muna tayo ng isang hymno and then we will proceed to the sermon to be shared by Brother Sanbar. Uh, Nomer, can you lead us with one hymn? Sige, ako na lamang po mga kapatid. Hindi ko po ma-share yung inano ni Nordy. Hapin ko po muna. Ito po. Ah, Atin pong awitin yung nasa ano ba to? hymn, num, hymn number 186. Parang iba yata itong hymn book na to. Holy, Holy, Holy. Sabayan niyo na lamang po ako mga kapatid. Holy, Holy, Holy. Ready, sing. Holy, Holy, Holy. Lord God Almighty. Early in the morning our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. The last one po. Holy, 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 Lord God Almighty. All thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Amen. I now turn over the control